nakaraang termino natin sa kasagsagan ng pandemya, mga pagawaing bayan na nakatuon sa MBN, Minimum Basic Needs, Education, Healthcare, Housing, and Jobs, ay matapos ito ng 2 taon. At 2 years from then, makayanak ninyo, sayang naman. Halos wala ng tosgas. Pwede silang maging doktor o professional medical personnel. Especially, kung dati-rati sa kasalukuyan, ang kaya lamang natin ay mga nasa 300 lang na mag-aral. But with this facility, na pinangarap na natin nung unang termino pa natin, ay maaari tayong yumakap ng halos sumigit kumulang 5,000 estudyante. So that's about 1,700% growth, possible growth. We will produce and be part of nation-building approach by producing medical professionals, especially ang Maynila. Wala nang makatatalo sa Maynila. Correct. Kahit marami silang pera, tayo kakaunti. Correct. But ikangos yun ng ilong. Tayo sa Maynila is the biggest public healthcare provider in the country, owned and operated by the local government unit. Nakatuon. We put where our money, where our mouth is. Madaling salita. Kumbaga, binibigyan natin ng halaga yung laway natin. Yan naman ang bagay na kinalulugot natin. Magastos po yan. Hindi po yan na biro na gastusin. But, then again, kung magiging malusog naman ang tao, mabubuhay naman ang tao, maliligtas naman ang tao. One life is a success. Mabuhay natin isa man lang buhay. But with the 44 health facility and 7 hospital, at pagdating ng araw, may isang maliit na hospital, pagkaliit-liit, matagal na, malay nyo, maging bago ulit yun, yung hospital na yun. Pagka senior diswerte tayo. Kaya kailangan maging mainam tayo, masinop sa ating koleksyon, at epesyente naman nating gagastusin. Excited ako para sa mga taga-District 2. But today, bilang paghahanda, may bagyo ba sa Mayo? Wala. Most likely. Sana wala. Sa Hunyo? Most likely. Sa Hulyo? Most likely. At pag may bagyo, may baha. Flood control na naman. Akasawa na. But, then again, for whatever it is, rest assured, your city engineering, DPS, maraming kinakalkal na imbornal yan. Hindi sila natigil. Simula natin noong July 1, magpasa hanggang ngayon. Every single day. A meter or two, a kilometer or a dozen. They continue to declog our drainage system in our own little way to cushion the impact of level of water in our roads during rainy season. Hindi naman tumitigil din yung ating mga barangay chairman na pinakikiusapan natin na kalkalin din nila yung kanilang mga imbornal or debris in our drainage system. Now, having said that, the problem with typhoon
meron tayong mga ahensya ng gobyerno na kailangan sumuga, kailangan lumabas, kailangan maglingkod. Good morning, Sheila. Yan yung mahirap na parte ng ating profesyon. So, manggagaling ka ng Cavite, manggagaling ka ng Bulacan, o Quezon City, o even sa loob ng Maynila. Dahil alam mo naman sa City Hall, maraming iba't ibang lugar na nakatira ang mga empleyado. But you were tasked to be present despite the others is off or walang trabaho dahil may aberya. Pero may mga kasamahan tayo na sa gobyerno na umulat bumagyo and some holidays while we enjoy ourselves with our family, there are fellow public workers who would go and deliver service. Bilang karagdagang pagmamalasakit sa ating kapwa lingkod bayan, may nakita po ko na ginagamit sa Europa na mga bagay na magbibigay additional protection sa ating mga kapwa manggagawa o lingkod bayan. Medyo pricey lang, medyo gatmabi yung gastusin, pero sabi ko nga, bakit tayo magagaling-galingan sa ating kapitbahay kung sa loob ng bahay natin, hindi natin napagmamalasan. So to put added protection to them, your city government on the last quarter 2025 acquired some level of protection. Mas mura to kaysa sa leptospirosis. This will guarantee at least safety with regard to exposure to that dreadful virus. I don't know if that's virus or anong tawag doon. Padilla, ano ba yung leptospirosis? Ha? Anong tawag? Spirocase? Ganun ba yun? And it's very dangerous. At dito rin sa entabladong ito, sinabi ko sa inyo yung mga nabiktima nung ating baha sa Metro Manila and particular sa Manila. So, for us to be efficient and in times of need ng ating mga mamamayan, yung mga taong nasa frontline during challenging times, we need also to protect them. Ang tawag daw ho dito sa English, wader. Wader. Sabi nung araw, ewan ko, o shout out mga batang 80s. Tawag lang namin dito simple, jumpsuit. Nung araw, naka-jumpsuit ka. Kaya lang maong nung araw. But this, mga model. Halika nga dito, mga model. Halika kayo, halika kayo. Halika. Ayan na. Pakpakan nyo yung mga model. Ano ito ha? DPS. Lahat na nasa kanal. Lahat na nasa kalsada. Lahat na nasa health center. This will go to MDC, RRMO, personnel, city medical personnel, barangay health workers, barangay nutritionists, MTPB, DEPS, or mga street sweeper. Sino ba mga street sweeper? May street sweeper sa inyo? MDRRMO. City Health. City Health. MHD. Wala kang model? Ayan. Pagpapansinin niyo po, no? Simula talambakan hanggang dibdib nila. Siguro naman hindi nalalagpas yung baha hanggang dibdib, ano? Hopefully. Pero at the very least, kung sila'y mag-uuniforme, papasok sa City Hall,
bagyo, meron kang sariling magagamit agad. Whether you keep it in your office, you keep it at home, it's up to you. It's an equipment issued to you. You alone. Walang naagaw niya sa inyo. Hindi siya yung pasa-pasa o sap-sap para sa inyo. Good luck. Ha? Director Arnel Angeles, thank you very much. Ha? Sa Kodli, talikod daw kayo. Mas gwapo pala kayo pag nakatalikod eh. Talikod na lang kayo. Yun. Malapit na po. Lumabas yung sisiw. Nalilimliman eh. Mainit-init sa ulo eh. Nararamdaman ko yung anggo eh. Yung sigaw eh. Merong konting discomfort. But if it is for safety, why not, di ba? Good luck. Sige, ingat kayo. Maraming salamat. Mga modo. Yun, no? Pogi, kahapon. Puyat eh. But I'm really happy and excited. Basta pag meron ulit, pababiyahe ako ulit para kahit paano. Yung iba naman, para pantay-pantay. But again, good morning. Another week for us to be of service to the people. And antabayanan nyo lang, ano ba ngayon, 9? The susunod na flag ceremony is 16. And that Monday after that is 23. Pumasok kayo ng 23, baka may marinig kayong magandang... Sana all! Ano, Wardy? Maganda na yung sinabi niya. Pwede? Si Paul? Pwede. Mukhang hindi na nagising si Paul, ha? May awa niyo. Inayos ko pa kung pwede. Pag pwede, may kalalagyan ng mga labi ninyo, butang gandenga. May awa niyo. Pero hindi naman bago yun. Kaya lang, may iniisip akong redirection that will hopefully more beneficial on a personal level. But it's being discussed and I just wanted to say it in advance to give you something to look forward to. Tama ba yung English ko? Dugo na yun. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Ipagmalasakit ninyo ang sarili, ipagmalasakit natin ang ating mga nasasakupan. Ha? If I may say it again, wala na pinakamabisa, pinakamasarap na trabaho sa buong mundo, dito sa Pilipinas. Yung ikay maging lingkod bayan. Na kapag lilingkod ka na sa bayan, pagdating ng 15 at 30, tiyak, may sweldo ka pa. Pero may nakakatulong ka na, may sweldo ka pa. Correct.
So, isipin nyo maigi lagi on how to put a smile in the people who will go in our office. And let this be, Clock Tower be the beacon of hope to any John Doe's and Mary, to any person, to any Maria and Pedro, Manilans and non-Manilans. Maybe because some of our people here who comes in and out of the city is not from Manila. They may have something to ask from our city government. And let this be, this government, this administration, this city government be the beacon of hope. That kung ano man yung kakailanganin nila, may tengang makikinig sa kanila at lagi silang lilingunin at mapalasakit. Yun. So ang wish ko, magkajowa kayo sa 14. Kung wala pa. Wala pa. Palakpakan natin si Levi Pacundo. Si Levi. Asa ba si Levi? Ayun, oh. Tingnan ninyo. May galaan na naman kayo. Malamang ito, babahan na naman. Sa Paura. Paura. Sa Santa Mesa. Yun. Hindi nyo ang mga... Yun. Mag-iingat kayo. I love you. Love you, your man. Magandang umaga. Palain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you.